Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano po ngayon ang kaibahan ng mananampalatayang naghandog ng buhay sa Diyos at ng mananampalatayang sa bibig lamang? Tingnan po natin ang visible na palatandaan na ang mananampalataya ay naghandog ng kanyang buhay sa Panginoon. Makikita po natin ito sa ating pong teksto mula po sa Romans 12 verse 2, letter B. Ang sabi po diyan ay, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang transformasyon o pagbabago ng ating mga buhay ang natatanging ebidensya, physical, literal, nakikita ng mga mata, nadarama ng mga tao, ang pagbabagong ito. Ano po ba ang ibig sabihin ng transformasyon? Ang ating pong Gregong salitang transformasyon ay nanggaling sa salitang metamorphosis, na ito po yung proseso na itinuro po sa atin ng ating mga guro sa science subjects. At ito po ay nagagaling sa dalawang salita. Una po ay ang meta at pangalawa ay morpho. Ibig sabihin po ng meta, ito po ay yung pagbabago dahil sa ating kasama. So, di po ba meron tayo kuminsan na nababasa o maaaring tayo ay may nakasama, yung mga binata na nag-asawa, yung kanila na maging mag-asawa sila, marami sa kanilang nagbago sa kanilang mga buhay. O yung isang tao na mayroon siyang problema, nung may makasama siyang isang Kristiyano, nagbago din ang pagtanaw niya sa kanyang buhay. Ang tagpo doon ay meta, dahil sa kasama, nagbabago po tayo. At maliwanag po, dahil tayo ay tunay na kumilala sa Panginoon Jesucristo bilang ating tagapagligtas, tiyak magbabago po tayo dahil tayo po ay may kasama. At ito po ay walang iba kundi ang banal na spirito. Ang ikalawang salita na bumubuo dito ay ang morpho. Ang ibig sabihin naman po ng morpho, to change into another form in keeping with inner reality. Ito ay ang pagbabago ng tao, ng kanyang behavior, dahil sa panloob na katotohanan na alam po natin. At maliwanag po yung katotohanan na tinutukoy po ng ating po pinag-aaralan, ito po ay walang iba, kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos, o kung ito ay isang tao, ang katotohanan ay walang iba kundi si Jesus mismo. No? Jesus is the way, the truth, and the life. Maliwanag po na ang metamorphosis ay dahil kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito at sa gabay ng kanyang salita. No, at pag pinag-uusapan po yung metamorphosis, ay tinuro na po sa atin yan sa science, yung pagbabago po ng metamorphosis na nagaganap sa butterfly para po sa grasshopper, na mayroong kompletong metamorphosis at mayroon din naman incomplete na metamorphosis. Yung kompletong metamorphosis o kompletong pagbabago, ito po yung nagaganap sa butterfly. So nagsisimula siya sa egg, susunod po ay ang larva, then yung pupa, at pagkatapos po noon ay the butterfly itself. So apat po yung phases ng complete metamorphosis, samantalang yung incomplete naman ay tatlo lamang ang phases. Una po ay yung egg, susunod po yung nymph, yung maliit po na grasshopper, at pag ito na ay lumaki, ang tawag po na adult grasshopper. So sa mga nanonood po sa inyo, yung mahilig pong manood ng mga robots, yung title po ay Transformers. So tulad po ni Bumblebee, siya po ay nagtatransform sa iba't ibang anyo ng sasakyan. Sa banal na kasulatan ay may isa tayong eksaktong halimbawa ng transformation. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng Mateo chapter 17. Nang ang Panginoon Jesucristo doon sa bundok, siya po ay pumunta, isinahin niya po yung tatlong inner group o inner disciples niya
na si Peter, si John at si James. At nung sila na po ay naroroon sa bundok, ay makikita natin na biglang nag-transform ang Panginoong Hesukristo. At doon ay nakita ng tatlong alagad, si Moses, pati po, or si po. At ang pagta-transform ni Jesus doon ay makikita natin na biglang nagliwanag ang kanyang mukha, ang kanyang damit ay namuti na parang kumikintab. At gayon din ay makikita natin yung parang ang kanyang mukha ay nagsilbing araw. Kaya nga hindi siya tuluyang matitigan ng mga apostoles na ito dahil sa kanyang transformasyon. Sa buhay ni Moses na nang siya sa mahabang panahon, 40 araw, at 40 gabi nakaharap niya si Yahweh doon sa bundok, ay nadala niya yung gloria ng Panginoon. Kaya nga nung bumaba siya mula sa bundok ay hindi siya matignan ng mga Hudyo o ng mga Israelita, kaya kinakailangan niya takpan ang kanyang mukha. Ang transformasyon ng Panginoon Jesucristo ay nagpapakita ng darating na pagkabuhay na magpuli at ng gloria ng bawat isang mananampalataya natin o ng bawat isa sa atin. Dahil ang Panginoon Jesucristo mismo ang nagsabi na siya ibabalik, naghahanda po siya ng ating mga titirhan at sa kanyang pagbabalik ay tunay na kapag tayo na ay nakasama natin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng glorified body. At yun nga, yung tinatawag na transformasyon, kompletong transformasyon doon sa kabilang buhay. Pero habang tayo po ay naririto sa lupa, kinakailangan na dahil kasama natin ang Panginoon Kristo at ang banal na Espiritu, ang kanyang salita ay nasa sa atin, tayo po ay magta-transform. Kaya nga maliwanag sa banal na kasulatan na ang pinaka-ultimate goal o ang ating ultimong hangarin habang tayo ay nasa lupa, ang sabi ng banal na kasulatan, ay makamukha natin ang Panginoong Hesukristo. Sa banal na kasulatan ng si Mateo o si Levi na isang magnanakaw ng buwis ay nakatagpo si Jesus, tunay na isinuli niya yung kanyang mga ninakaw. Sabi nga ng banal na kasulatan, hanggang 4 na doble niya pa itong isinole. Si Mary Magdalene na isang prostitute, transform siya, hindi na siya nag-prostitute. Si San Pablo na dating Saulo na mamamatay tao na umuusig sa mga mananampalataya, nag-transform siya, siya na ngayon ay tunay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon at hindi na siya umuusig kabalintanaan, siya na nga pong inuusig dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Biblically, ang bawat mananampalataya na tunay na naghandog ng kanyang buhay sa Panginoon, walang duda siya ay magta-transform. Ang transformation natin sa dati nating pagkatao, sa luma nating pagkatao ay bago na, dapat makamukha natin ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi nga ng pangalawang Korinto 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Napakahalaga na dapat naunawaan po natin na tayo bilang tunay na mga mananampalataya, kung tumugon tayo sa panawagan ni San Pablo na naghandog tayo ng buhay sa ating Panginoon, walang duda, tayo po ay magbabagong anyo. Isang anyong katulad ng anyo ng Panginoon Jesucristo nung siya po ay nasa lupa, at sa darating na panahon, tuluyan na perpekto natin makakamukha ang ating Panginoong Jesucristo. Share Jesus. Subscribe, share, Harapet TV. TV. Go, go, go.